pinakakabangan natin sa lahat na bagong-bago sa Rise and Shine para, segment natin. yes, para ipagluto po tayo ng seafood chowder. Si Chef Temi! Hi, good morning, Chef Rise Good and morning. Shine! Good morning. Ngayong araw na po ito, magluluto po tayo ng seafood chowder. Bago po ang lahat, gusto ko pong batiin lahat ng viewers sa Dipolog, sa Bulacan na nanonood ngayon. Tapos sa Philippine Culinary Group. Ito po ang gagawin natin. Pinapainit po natin yung pan. Nilalagay po natin yung bacon. This is our ingredients, our seafoods. Okay. Then, bacon. You have a merpwa. A merpwa is a mixture of onion, celery, and carrots. We have our bell pepper. We have our potato, sweet potato. Ang gagamitin po natin ngayon ay ang sweet potato. So, in Tagalog, kamote. And then, salt and pepper and the bay leaf as well. We have the flour. We have the vinegar, sugar, and we have the cream. And of course, our secret ingredients, the coconut juice. And also the cheese for the garnishing. And now we are going to put the bacon first. Okay. We'll just let the bacon, the fat of the bacon will become translucent. Okay. Then we will add butter. And the butter followed by the merpwa. Ang merpwa po, ito po yung aromatic vegetables. It's composed of carrots, celery, and onion. Ito pinagpapabango ng ating mga niluluto. Trivia lang po sa chowder. Ang chowder po ay recipe is in an American cuisine which we used to practice here in the Philippines. Ito po ang chowder ay galing po sa French word na chowdery. Or ibig sabihin po noon, ito po yung process ng cooking nila sa stove na unang ginawa ng isang kusinerong French. Ayun. Ito na po. Hintayin po natin mag-translucent po yung or malalabas yung aroma ng ating merpwa. Ngayon, dadagdag na natin itong kamote. Okay? Kung napapansin nyo, ngayon lang narinig na gumagamit po tayo ng kamote. So, dadagdag po natin ng kamote ngayon. Ang kamote po ay napakaganda sa katawan. Ito po ay antioxidant, okay? And full of vitamins and minerals as well. Okay, haluin na lang po natin ng siguro within 3 minutes. Dadagdag na rin po natin ang bell pepper, red bell pepper. Para po makapag-create tayo ng lapot sa huli, hindi na po tayo maglalagay ng cornstarch or inipalapot. Maglalagay po tayo ng flour. Kung napapansin nyo, naglalagay ako ng butter kanina. So ngayon dadagdagan natin ng flour. Ang flour po kasi at saka butter, pag hinalo mo yon, ito po yung tinatawag na roux o thickening substance. Okay, in culinary terms, we call that one roux. Okay. Halo lang po natin, sangkot siya lang po natin, Okay, dadagdag na po natin ang ating ayun, ito. Yung coconut juice. Yun. Dagdag na po natin. Tansyahan lang po sa coconut juice. Kasi nga po, yung coconut juice ay matamis po,
So instead na gagamit tayo ng water, so gagamit po tayo ng coconut juice. Ayun, hintayin po nating kumulo. Then simmer. Okay, habang kumukulo na, dadagdag na po natin itong ating cream. Or this is a whole cream, milk whole cream. Okay. Dadagdag na po natin. Tansya lang din po. Ayun. Kung mapapansin nyo, medyo may lumalapot na rin po siya dahil po sa nilalagay po nating raw or equal mixture of butter and flour. Ayun, may inihanda po akong seafoods. Ayun, trivia lang po. Pag pumunta po tayo sa palengke at namimili po ng mga seafoods, lalo na po ng tahong, titiyakin po natin na hindi nakabukas yung yung shell niya. Kasi pag nakabukas na yon, sigurado may amoy na yon at hindi na po fresh. Okay. Para naman po magiging international yung luto natin, lagyan po natin ng thyme. Itong thyme, lagyan natin ng thyme. A pinch of thyme lang po. Okay, pakuluin lang po natin. Then magdadagdag tayo ng salt and pepper. Salt and pepper. Then bay leaf. Okay, simmer lang po natin ng 5 minutes. Then ihahalo na po natin itong ating seafoods. Ang seafoods po natin ay composed po ito ng mussel and clams. Ito po ginagamit natin kasi depende po yan, seasonal po kasi. Ngayon ito pong seafoods natin ay naka-blanch na po, naka-seasoned na po with salt and pepper. Okay, lalagyan na lang po natin ito. Okay, ayun na. Maaamoy nyo na yung aroma ng seafoods at saka nung summer pa na nilagay natin. Hintayin na lang po natin kumulo ng 3 minuto. Ayun. At para po pala sa kalaman ng lahat, ang chowder po, ito po yung pagkain na kumbaga tinatawag, ayon sa research, tinatawag po ito na the best nutritious food worldwide, especially it was founded in America. So, bakit? Kasi nga po ito ay parang alam niyo kung nakakain na po kayo ng casserole, kumpleto na po siya, kumpleto ricados na po. Andito na po yung starches natin, which is the kamote. And may seafoods na po tayo na composed of boast of zinc po siya. And then meron po tayong gulay na of course vitamins and minerals, so it's a complete diet. Okay. Ito na po yung may nanda na po akong finished product. Ito na po yon. Nilagay po natin sa ito na po ang ating finished product. Garnish lang po natin ng cheese at saka bacon. Ayun, ito na po. Wow! Yummy! Magkakahalaga lang po ng 43 pesos per serving. Yes. Once again, this is Chef Tems. And then, see you next time. Siya nga pala, may mga may mga group pala kami, Philippine Culinary Group, kung sino po yung gustong sumali. So, open po kami. Okay? At sa lahat po nanonood ngayon sa Blue Horizon at sa Jet 7 Bistro at sa lahat po ng nagsubaybay ng Rise and Shine, thank you so much. Wow! Thank you so much also, Chef Temi. Yes! Ang ganda-ganda naman ng presentation niya. Nasa Oo. buko ba yan, partner? Oo, Chef, nasa buko ba buko. yan? Nasa buko siya.
Buko Hindi ko siya, lang no? alam kung yung yung laman ng buko kung tinanggal niya or hindi. Nandun pa rin yung laman ng buko. Sa bolo po ginagawa ka. Sabaw lang. Okay, huwag po kayong aalis at susunod ng ating Hearts and Crafts sa pagbabalik po yan ng